Sabi ko i-re-record. Sabi ko i-re-record ko. Ayan. So, yan. So, okay lang ang record ko para for improvement. Ayan. Then next is ayan. So meron ang ISO or Organization for Standardization is meron silang 25,670 standards sa ngayon. Ibig sabihin, meron silang 25,670 na products na available, 'di ba? Ang kagandahan lang dito, ah walang bayad 'yon. Not unless bibili nga kayo ng original. Pero kung makakakuha kayo sa online, libre lang siya. Kumbaga pwede nyo siyang gamitin. Hindi pwede parang hindi kayo huhulihin ng ISO na, oy, ba't ginagamit nyo yung ISO? Hindi naman kayo nagbayad or ano. Walang ganon. Ibig sabihin, pwede nyo gamitin. Like yung oras, yung pag yung format natin ng oras, tsaka ng date. Di ba ginagamit naman natin siya pero hindi tayo nagbabayad. So ganun din siya. Then the members ng ISO is the 172 members with 843 committees. So yun, konting background lang sa kanila. And dito sa Philippines, ito yung mga ISO certified na mga companies na for sure kilala nyo. Ayan, the San Miguel. ISO certified sila, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Alam ko marami silang certification. Then sa school, meron dyan si UST. May graduate ba dito ng UST? Wala. Sila Sal, hindi ko alam kung ISO, hindi ko na-check. Ayan. Then si Jollibee. Ayan, siguro naman familiar kayo dyan kay Jollibee. Si McDonald's, alam ko ano rin siya, ISO certified din. Si Jollibee, ito bigyan ko kayo ng konting background. Si Jollibee, para makapag-supply kayo sa kanila or maging service provider kayo ni Jollibee, kailangan ISO certified kayo. So yun yung isang advantage pag ISO certified. Ayan. Nakakaano ba? Nakakahabol ba? Naiintindihan ba? Type ano nga? Type 8 kung naiintindihan or may natutunan. Ayan. Ayun, thank you, thank you. Ayan. And the benefits of ISO, yung QMS mismo, yung 9001, ito yung benefits. Hindi ka lang, sorry. Ayan. So, syempre pag in-implement natin yung ISO, we have better service, efficiency, the productivity, the cost, the profits, and satisfied customers. So, nung in-implement ko tong system sa company namin, yung retention rate namin mataas na monitor namin sila. Yung mga repeat customers, the profit, example, yung sales namin hindi naman ganoon sobrang laki nung tinaas, pero yung yung kinita namin mas lumaki compared to last year. So ganun yung nangyayari. Although marami kaming gastos, like mga trainings, mga investment na infrastructures and resources, tumaas pa rin yung profit. Siyempre, yung cost is naliles yung mga errors. May error pa rin, pero monitored namin yung mga errors. And better service, the efficiency and productivity. Ayan. So, yun yung, ito yung mga benefits ng QMS or ISO 9001. Ayan. Then next is, yan, continuous improvement. So yun nga nangyari sa company namin, bukod doon sa logo, is nag-improve talaga yung company namin or yung business. From nung nagpa-certify kami 2004, 2005, meron lang kami mga 10 employees eh. Ngayon, dumami na, pero hindi pa rin sobrang dami kasi marami kami subcon. Ngayon, nasa 35 na kami. Ayan. So, yung mga improvement, tsaka yung syempre, yung mga assets. Ayan, doon kami nag-focus ngayon. And ito yung mga clients namin na nakuha dahil ISO certified kami. Marami kasi dyan sa mga nasa list na yan is para makapag-supply ka sa kanila or makapag-transact sila sa inyo, kailangan ISO certified kayo. Ayan. Familiar ba kayo dito sa mga companies na to? Familiar ba? Type 8 kung familiar? Ayan. 'Di ba? So yung mga gustong pumasok sa mga malalaking companies, ito bigyan ko example. Meron akong isang automotive na wala dito sa picture na pinapasok ngayon. Nagpasa ka ng accreditation. Sobrang kapal ng accreditation nila. Tapos yung mga questions
excuse me, yung mga questions is hindi masasagot ng normal na tao. Ibig sabihin, or normal na company. Kung hindi ka aware sa ISO, yung sasagutan mo doon, malamang mga 20 pages blanco yung mailalagay mo doon. Kasi puro tungkol sa ISO yung yung question. So yun yung isang advantage pag certified ka. Or kahit hindi ka certified, aware nag-i-implement ka. Ayan. Then next is, ayan. So ito yung principles ng quality management system. Sa customer focus, so ano ko lang, bigyan ko lang ng konting pahapyaw lang. So sa customer focus, ibig sabihin kung ano yung requirement ni customer, yung satisfaction ni customer, yung mga complaints is na-handle ng tama. Ibig sabihin may proseso para yung customer is satisfied or ma-exceed yung satisfaction nila. So yun yung customer focus. Ibig sabihin, any demand ng customer kayang sagutan, kayang i-solve ng company na nag-implement ng quality management system. Then pagdating naman sa leadership, yung next na principle is yung commitment ng top management or yung management mismo. Ibig sabihin, involved lagi yung leader, yung presidente, yung COO, yung manager involved. Ibig sabihin, hindi yung pag wala ka kasing system, ang mangyayari, yung ibang companies, napapansin ko, inuutusan lang nila yung tao nila pero hindi sila yung nag-spearhead. Ibig sabihin yung pagiging leader, dapat ikaw yung talagang committed ka. Ibig sabihin, bigyan ko example, may pinapagawa ka sa tao mo, as leader, ano yung pwede mo magawang support? Sabihin ng tao mo, boss, bulok na tong computer na ginagamit ko di ba? Tas hindi kaya pa yan, pwede pa yan, di ba? So as leader, dapat binibigay mo yung tamang resource. Ibig sabihin, yung kung ano yung kailangan ng tao mo para ma-perform niya yung trabaho niya, dapat maibigay mo. Or bawa kung training yan, kailangan ibigay mo. So ganun yung pagiging leader. And ikaw dapat yung nag-commit, yung makita nila na may commitment ka. Ayan. So yun yung isang for the leadership. For the engagement of people naman is lang. Check ko lang baka mayroong hindi ko alam kung automatic nakakapasok lahat, no? Tama ba? Wala namang password or any thing. Ayan, yes, nakakapasok naman. Okay, sige. So yun, sa engagement of people naman, inaano dito na magkaroon ng accountability yung mga tao and yung mga programs, yung mga targets. Kasi dito sa quality management system, every department magkakaroon ng target. So yung mga tao talagang engaged talaga. Sila yung magsiset ng target, or pwede mong tulungan as leader, pwede mong tulungan na mag-set ng target, then paano nila ma-reach yung target or yung goals per department or per function, per process. So yun. So yun yung from that magiging engaged yung mga tao. Example sa akin, meron kaming program for the environment. Kasi sa environment nila environment yun merong health and safety din yun So meron kaming fitness challenge. So yun, from that ang goal is pumayat yung mga tao, mawala yung mga obese, maging normal or regular yung timbang nila. So from that program, nagkakaroon ng engagement, 'di ba? So tsaka pag nare-reach nila yung goal or yung target, pwede kang magbigay ng bonus or performance incentives. So kasi merong data, 'di ba? So ganoon, nagiging mas okay yung mga tao, feel safe sila doon sa environment, sa workplace nila. Dahil meron kang quality management system. Kumbaga may sistema. Kasi sino ba dito sino dito mga nag-work na tapos yung walang sistema, hindi every decision itatanong mo sa boss mo or parang alam mo na pag nagkamali ka, pwede kang matanggal, 'di ba? So, sino yung mga naka-experience na noon, 'di ba? Or pwedeng hindi naman natin sinasadya, nagawa natin sa company natin na ganoon kasi hindi naman natin alam Pero ito, dahil after this, makikita nyo na, may sistema. May sistema pala dapat. Kasi nga, pag walang sistema yung company, kawawa yung mga tao. Hindi sila makapag-design ng sarili nila. Ayan. Then, the process approach. Sabihin, lahat ng gagawin, lahat ng process, may process map, saan nag-uumpisa yung process, saan nagtatapos,
And kada process may step 1, step 2, step 3. So parang kumukuha tayo ng license, 'di ba, sa LTO. Sino dito nakakuha na ng license? Type 1, yung mga ayan, yung mga kumuha ng license, driver's license, type 1. Ayan, so yung mga kumuha ng driver's license. Di ba pag kumuha tayo ng driver's license, meron doon nakapaskil, step 1, pupunta sa ganito. Step 2, pupunta sa ganito. Step 3, di ba? So ganun. So dapat yung company natin, ganun din. Ibig sabihin, yung mga tao natin, alam nila yung step 1, alam nila yung step 2, alam nila yung step 3. Kasi ang kalimitan na common na ginagawa is sasabihin, sasabihin lang ng boss, o ito gawin mo, ito gawin mo. Pero walang proper na documentation, 'di ba? So mangyari, dapat sasabihin ng boss, dapat alam mo na 'yan eh. 'Di ba? Ganun lagi eh. Alam mo yung linya na 'yon, dapat alam na ni ano 'yan eh. Tapos hindi ginawa yung ganito, shinortcut, 'di ba? So 'yun. So pag may process approach siya, may mga steps, may streamline process, mas madali, may guide yung mga tao. So alam nila kung tama or mali yung ginagawa nila. Then the improvement naman, every time na merong error, makikita sa system, oy ito hindi ginawa or hindi nangyari, hindi na-reach yung target. So mag-iisip ngayon, may correction, anong dapat gawin sa susunod? Anong learnings? 'Di ba? So ganun, para hindi na siya maulit or mag-improve. Ayan. Then, evidence-based decision making, ibig sabihin, nagde-decide tayo or makakapag-decide tayo based on data. 'Di ba? So, sino dito yung may mga data lagi bago mag-decide? Type 2. Yung mga, bawa, may magde-decide tayo, kailangan may data. Or nagbe-base sa data, type 2. Yung mga hindi nagbe-base sa data, type 3, yung wala pang data. Okay lang naman yun. Kumbaga, normal talaga, lalo na kung yan, type 3 yan. So, yun yung mga, di ba? Kasi hindi natin alam kung anong data yung kukunin. Di ba? Pero yun nga, dapat every decision natin, kahit emotional yan or or sa mga employees natin, kailangan may data. Hindi pwedeng, bawa, ay, mali si ganito. Kailangan may evidence. 'Di ba? So ganun. Pag magtatanggal tayo ng tao, kailangan may evidence, 'di ba? Or pag sinabi natin, "Oh, palpak ka." Kailangan may mapakita tayong data na palpak siya or mali yung ginawa niya, 'di ba? Or may mali. So yun yung importance ng evidence. Yan. Then the relationship management. Pag meron kang quality management system, mas maganda yung relationship with customers and suppliers. Pati sa government, sa employees, sa shareholders, sa banks, mas maganda kasi meron kang sistema. 'Di ba? Kumbaga, alam ng mga kausap mo or katransak natin na hindi tayo basta-basta or hindi tayo yung ngayon lang magaling, sa susunod palpak na. Kasi meron tayong standard. Ayan. Sige. Ayun, ang dami na natin, 13. Kala ko nga, sa akin 8, masaya na ako eh. Basta makaabot ng 8. Ayan. Then next is, ito yung pinaka niya, structure ng ISO 9000. So may planning, hindi nyo pa siya maintindihan sa ngayon. Actually, naintindihan ko siya siguro mga 5 years bago ko siya naintindihan. Pero yun nga, matagal bago maintindihan. Pero importance, alam nyo itong cycle, yung plan, do, check, act. Yung PDCH cycle. So, yung system, katulad namin, ang tagal na namin ginagamit yung system. Till, nag-i-improve pa rin siya, promise. Sobrang ano pa rin. Pag malamig na, saka... Sige boss, okay lang boss iyan. Ayan. Ayan. Sige. Ayan. So yun yung continual improvement siya. Hanggang ngayon, ang dami pa rin namin na-improve. Lalo na pag may nag-o-audit sa amin. Ayan. So yun yung kahalagahan naman ng audit. The audit, nandito siya nagpo-fall sa may check. Ayan, yung audit. Then syempre, after ma-check, gawin ngayon yung action na nakita. So ikot-ikot lang siya. Talagang walang pupuntahan yung company natin kundi mag-improve or mag-grow pagka ginagawa natin tong ISO na to. Then, lahat ng process, ganito, yan, example, sources of input. Ibig sabihin, sa process, merong input,
May source of input, may activity, may output, tsaka may receivers of output. So, ibig sabihin, itong nasa baba, kita nyo ba yung ano ko? Yung mouse ko? Hindi. Kita ba yung mouse? Hindi. Yung cursor ng mouse. Ayan, pa-type na lang kung kita or hindi. Ayun, kita. Ayan. So, ito, yung nasa baba, possible controls of checkpoints. Yung may mga arrow, yan yung mga pwede nyo lagyan ng control or monitoring. Ibig sabihin, example, sources of inputs. Ano bang mga process dyan? Example, si customer nag-inquire. Di ba? So, yun yung sources of input, si customer. The input ang sources of input, customer. So, ibig sabihin, pwede ka maglagay ng control dyan. Ibig sabihin, master list of customers. Kailangan may list ka ng mga customers mo. Diba? Or may data ka ng market mo. Pwede yon. Then, the inputs, yung inquiry niya. Ano yung in-inquire? Sa mga nag-inquire na customers mo, ano yung mga product na ini-inquire? Ano yung common na ini-inquire? Bawa, sa isang buwan, ilang inquiries ba yung nare-receive natin? Diba? So yun, pwede ka maglagay ng controls doon. Then the activities, anong ginawa mo doon sa in-inquire? Sabihin, gumawa ka syempre ng quotation or bigay ka ng price. Diba? So pwede ka maglagay doon ng controls. Then the output, yun nga, nabigay mo na yung price, na-check, syempre yung checking ng price, tama ba yung binigay mong price? Na-receive ba ni customer? Then the receiver of outputs, kung na-receive ba talaga niya? Ba like may confirmation ba na okay sa kanya or nag-match? So yun, parang yun yung example ng process. So lahat ng process, parang ganito yung nangyayari. Dapat merong siyang streamline siya. Ayan. And nado-document lahat, yung buong process. Bawat functions or bawat departments. Ayan. Then next is, ito yung, for the 30 episodes, is ito yung i-discuss ko. Yan, for the December, yung context of the organization, yan yung i-start ko. Meron tayong 1, 2, 3, 4. 4 na weeks, 4 days to. Yan. Then the leadership, the planning, the support, the operation, the performance evaluation and improvement. Medyo hindi nyo pa siya magigets, pero pag natapos natin tong webinar, is for sure, kahit paano, kahit mga 5% or 50%, maintindihan nyo na. Ayan. Anong oras na ba? Time check tayo. 6:30 na. Ayan. So, next is, ayan. So, ano yung pwedeng gawin? Pwedeng i-start. Ayan. Di ba pag as tayo, as person, di ba meron tayong, yung anak ko, pasensya na. Ayan. So, di ba as person, meron tayong birth certificate di ba? So, alam natin as person, anong course yung kukunin natin, anong trabaho na gagawin natin, anong business yung gagawin natin. Ganun din yung business. So, dito sa, paano ba tayo mag-start sa ISO? Dapat alamin muna natin ano ba yung vision ng company natin. 'Di ba? Kasi ito yung common na na pag wala tayo nito, parang pag tinanong mo anong business mo, minsan hindi ma-explain Hindi ma-explain nung nagbi-business, parang ano ko sari-sari store ako pero meron ako tindang manok, may tinda akong kanin, meron palang karinderya, 'di ba? O may titinda rin ako ng tubig, water refilling station pala. Ay nagbebenta rin ako ng turon. O 'di ba? Kumbaga walang malinaw na ano yung vision ng company. So dapat for the ISO, kailangan sa umpisa pa lang alam mo na kung ano yung vision ng company mo. Ayun. So kung hindi mo pa alam, yun, siguro after this session, alamin mo na kung ano yung vision. Then the mission, paano mangyayari yung vision, and the core values, ano ba yung yung mga values ng tao or values mo na as culture ng company mo or na organization, 'di ba? Then the next is the org chart. Yun nga natapos na ni Miss Angel yung organization chart. The process map, ano ba talaga yung process mo? Example, sa sari-sari store, i-ano natin sa small scale para mas madali maintindihan. Sa sari-sari store, saan ba nag-i-start? 'Di ba? Siyempre, may pupuntang customer. So yun yung una na process. O magtatanong, magtatanong kung may bibilin. So yun yung next process.
So, i-check ngayon, meron bang stock? Di ba? May inventory ka ba? So, ganun yung next process. Then, the next, pag sinabing ano, magkano, meron yung amount. Di ba? So, yung next process, then, ibibigay mo kay customer yung product, then, or magbabayad muna kung ano yung, depende sa process nyo. Ano ba yung mauna? Kung i-systemize natin yung tindahan, ha, ibig sabihin, dapat ma-identify nyo, ano ba mauna? Magbabayad muna ba si customer o ibibigay mo muna yung produkto? So ganun, ganun, parang ganun. So ibig sabihin, dapat malinaw dun sa process natin para walang hindi nalilito or walang error masyado. 'Di ba? Isipin nyo, minsan bibili na, 'di ba kaya nagtataka lagi kayo pag bibili sa tindahan, minsan, naibigay ko na ba yung sukli? Or nagbayad ka na ba? 'Di ba parang sasabihin ng customer, oh, bayad na ako, binigay ko na sa iyo. 'Di ba? Sino naka-experience noon? Type 8. Yung or kung hindi kayo, may kasabay kayo sa tindahan na ganong eksena. Di ba? Yung naibigay ko na yung bayad eh. Or naibigay ko na yung sukli, sasabihin ng may-ari. Di ba? So kasi, kaya nangyayari yun, walang sistema. Or yung process niya is paiba-iba. Walang consistency. So imagine nyo, kung may consistency, yung simpleng tindahan lang, o ano ba nilagay mo sa process? Ano ba yung mas safe or mas efficient? Magbabayad ba muna or magbibigay mo ng produkto? Diba? So hindi ko alam kasi wala akong sari-sari store. Pero ayun, yung pets, kung may sari-sari store kayo, pwede nyo i-figure out 'yon, 'di ba? So yun yung mga example nung pag may process map. Ibig sabihin may sinusunod. Hindi pwede pag nilagay mo doon is mauna yung product bago yung bayad. Hindi pwedeng mangyari na baliktad. 'Yon. So ganun yung ano, ganun yung example. Sobrang simpleng example ng system, ng process. Then the scope of your business, dapat malinaw. Pag sinabi mo sari-sari store, sari-sari store. Di ba? Pag sinabi mong water refilling station, water refilling station. Pag sinabi mong nagsusupply ka ng ganito, nagsusupply ka ng ganito. Di ba? Hindi yung parang nagsusupply ka ng ganito, tapos bilang magiging manufacturing ka, ay pwede pala akong mag-manufacture. Or pwede pala akong mag-ganito, pwede pala akong mag-ganito. Pwede naman yun, pero i-update nyo. Tsaka dapat malinaw, naka-document. Hindi yung ngayon supplier ka ng fire extinguisher, bukas supplier ka ng tubig. Di ba? So, magulo yung scope of business. So kailangan, so ito yung mga pwede nyong assignment or pwede nyo nang umpisahan. Kasi sa inyo naman to eh, di ba? So, ayan. So yan yung pwedeng i-start. Then next is, ano yung pwede kong magawa? Like nung ginawa ko kay Miss Angel tsaka kay Pinoy Hat, pumunta ako sa kanila. Ayun, nag-ano ako, free gap assessment. Libre lang to. Ano bang ano doon, i-check ko lang kung ano yung mga meron, ano yung wala pa. Like itong December, meron ako schedule, isang malaking school. Nag-message sa akin yung owner. Sa 18, oh. Nagpapa ano siya, magpapagap assessment siya. Ayun. So yun. Ang ano ko doon, sabi ko, for now sa akin sa mga friends ko, gusto ko kasi free lang kasi kaibigan ko naman kayo. Kumbaga tulong ko na sa inyo. Then siguro pag tagal, pagka kasi gusto ko kailangan ko rin kasi ng proof eh, 'di ba? Na may natulungan talaga ako. Or meron eto, pwede ko sabihin na ito tinulungan ko ganyan. Or meron kayong kakilala, i-refer nyo na lang ako. Yun na lang yung ano ko. Yun na lang yung gusto ko muna mag-add ng value. Ayokong ang tawag dito. Yung iba kasi ano agad eh, kuha agad eh. Ako ano muna, add value ako. Ayan. Ayan si Boss Abner. Ayan. Miss na kita, Boss Abner. 3 years na yata tayong hindi nakita. Ayan. So, yun yung ano ko. Malaking, kasi, eto, meron akong kaibigan na, ano sila, 28 years na rin yung business nila. Kasabay namin. Nagulat ako, nahati na yung business nila kasi nag-away sila magkapatid. Nahati yung mga tao, nahati yung resources kasi walang sistema. 'Di ba? So, yun yung ayoko mangyari sa inyo na mga kilala ko na magugulat ako sinara niyo na yung business niyo. Yun. So, yun yung pinaka ano ko. Gusto kong matulungan kayo lahat diyan. Kasi sayang eh, parang itong experience at knowledge ko, ano yun, hindi naman pwedeng mabulok dito, 'di ba? Gusto ko siyang i-share. Yun yung ano ko. Yun yung purpose ko dito. Ayan. Then next is ito, bigyan ko idea. Kailangan ba magpa-certify? 'Di ba? Ito, bigyan ko ng idea. Yung company namin 2005, 2008 nagpa-certify kami. Bakit? Kasi yung customer kailangan certified daw kami. Oh.
Pero pagdating ng 2009 tsaka 2019, wala nag-require sa amin na magpa-certify. So hindi kami nagpa-certify. So ibig sabihin, ginagamit namin yung standard na hindi kami certified. Ibig sabihin, wala kami binabayaran. 'Di ba? So pwede nyo rin gawin 'yon. Ibig sabihin, hindi kayo certified pero ini-implement nyo. Implemented but not certified. Pero yung benefits kanina, yung pinakita ko kanina, makukuha nyo yung lahat yung benefits na yun. Walang pagkakaiba. Ang difference lang, walang mag-audit sa inyo. Yun lang. Pero pwede naman kayo mag-audit sa sarili nyo or may kakilala kayo na audit. Ayan, katulad ko, may auditor. Pwede ako mag-check. So yun yung mga yun yung pwedeng gawin. Or pwede, walang mag-audit na tagalabas, puro tagaloob lang. Ibig sabihin, internal audit lang ang mangyayari. No, pero yung benefits, makukuha nyo pa rin. Then yun, 2020, 2024, nagpa-certify ako for the first time na walang consultant. Yan, ako, kumbaga, nag-exam kasi ako nagpa-certify muna ako. Sabi ko, pa-certify natin, testing natin kung papasa tayo. Yan, pumasa naman, 2020 hanggang 2024. Then, last week, nagpa-certify uli kami, dalawang certificate na. Kasi napapaso yan eh. Ang isang certificate, goods for 3 years yan. Tapos kailangan nyo siyang i-renew. So, ganun. Ganun yung sistema dyan. Then, ayan. Ito yung organization nyo, yung nasa baba. Ito yung nagsa-certify. Ayan. Hindi ako kasama dyan, ha. Hindi ako employed ngayon sa mga nagsa-certify. Ayan. Pero sa yung nagsa-certify sa atin, meron ding nagsa-certify sa kanila. Tapos doon sa nagsa-certify sa kanila, meron din nagche-check. Ayun. So, talagang walang ligtas. Yung nagche-check, may nagche-check din sa kanila. Like, merong isang company na nagche-check dito sa Philippines. Malpak doon sa nagche-check sa kanila dito sa AB. Ayan. Pero naayos naman nila kaso yung reputation medyo nasira na. Ayan. Next is, ayan. So, mabilis lang, di ba? May natutunan ba? Type 8 nga kung may natutunan. Ayun. Thank you, thank you. Ayan. So, yan. May natutunan naman. Okay. Ayan. So, ganito lang siya. Parang every Friday, yan yung mga dates na yan. 30 minutes, discussion. More on, yung mga ko is hindi yung technicalities. More on gusto ko, maintindihan nyo. Kasi ako as student, alam ko yung ganung pakiramdam eh. Yung nagtuturo more on theories. Gusto ko yung yung example talaga na actual. Ayan. So meron tayo, December 6, ito yon yung today, then 13, 20, 27 and 30. Ayan. So yan yung mga schedule. And like nung sinabi ko kanina, ayan, ito yung example ng vision ko. Kasi gumawa na ako ng assignment. Kumbaga, gagawin ko talaga as startup, ayan, to be the trusted partner helping businesses to grow sustainably and adopt international standards and secure the legacy of family enterprise for generation through quality and improvement. So yun yung ko. Gusto ko gumamit ng international standard yung mga company dahil pag gumamit kayo ng international standard, matutulungan yung mga businesses na or yung mga magkakapamilya, mag-asawa, magkapatid, mag-anak or magkamag-anak sa business. Kasi for sure, lahat na nag-start, ang kinuhang employee is kamag-anak. Yun malaking chance, sobrang laking chance na ganun yung nangyari. So para maiwasan yung pag-aaway, kailangan umpisa pa lang may sistema na. Ayan. And the mission is, ayan, yun yung assignment ko para meron kayong example. Naka-record naman to, yung pera lang yung una nakalimutan kong i-record. Ayan, so hindi ko na masyadong babasahin. Pero yan yung vision, mission ko and the values. Ito yung gusto kong values. The integrity, number 1. Lagi yan. And the excellence. Ngayon, kung mapapansin nyo, hindi pa ako ganun kagaling, pero kaya ako nire-record for improvement. Diba? And the innovation, yan yung next. And love. Kasi nga, yun yan sa family. Advocacy ko kasi yan na hindi magsara yung mga family businesses. Ayan. And ano na tayo? Ayan, yung organization chart ko. Sabihin, paano yun? Mag-isa lang ako. Paano ko gagawa ng organization chart? Diba? So, ano nangyari? Ayan. So, yan yung example. Yan yung sagot dun sa tanong na paano pag mag-isa lang ako sa company ko?
Ayan, tingnan nyo, mag-isa lang ako, pero may organization chart ako. Tama ba? Na ano ba? Ayan. Salamat, Boss Mark. Ayan. So, ayan. So, mapapansin nyo, ah, nandyan ako na yung founder, ako na yung president. Pag i-register ko na to, then ako rin yung secretary, ako rin yung accounting ngayon, sales, marketing, consultant, ako din lahat. So, pero nakahiwalay yung yung job title. Para saan? Para pagka meron na akong tao, nag-hire ako, alam ko kung anong gagawin ng tao kong yun. Meron na akong, alam ko na yung task niya. Kumbaga meron na Nangangampanya task. sila, ano? Ayan, ayan, Si kasosyong Rudy Mary will Ann. assist. Ayan. 'Di ba? So pwede niyo gawin 'yan. Bawa nag-start pa lang kayo, dapat mahati niyo na ano yung ginagawa ng consultant, ano ginagawa ng sales, ano ginagawa ng secretary, ng accounting, ng production. Kumbaga, kung ikaw yung production ngayon, ilagay mo production, ito yung ginagawa ko as production, ito yung ginagawa ko as founder, ito yung our operation. So, malinaw na dapat yung job title, tsaka yung mga duties and responsibility malinaw na yung bawat job title. So kung meron kang katulad ko, ayan, 1, 2, 3, 4, 5, may 5 ako dito. Ito parehas lang naman. Do 4 na job title, meron dapat akong 4 job titles na job description na merong mga task. Para pag kumuha na ako ng tao, ipapasa ko lang yun sa kanila. 'Di ba? Yun na ipapabasa ko sa kanila. Tsaka alam ko kasi ginagawa ko na yun, 'di ba? Tsaka documented. Ayan. So, yun, ang bilis ng oras. Meron tayo sigurong, ayan, meron tayong 30 minutes may natutunan ba? Pasensya na, medyo first time eh. First time na ako yung nagsalita, ako din yung nag-host. Ayan. Ayan. So, punta naman tayo sa type ano naman, type 5 if may natutunan. Ayun, thank you, thank you. Ayan. So, ayan. Pag may question sa Q&A na tayo. Pag may question kayo, ba't nag-iba yung background ko? Yan ba yung background ko kanina pa? Ba't ganun? Bayan mo na nga. Pasensya lang, hindi ko kasi alam paano mag-ano dito eh. Ayan. Pero yun, kung may question kayo, pwede kayo mag-unmute para masagutan natin. Or bawa, yung gusto nyo implement sa inyo, based dun sa kanina, pero hindi nyo alam. Baka matulungan ko kayo. Ayan. Unmute lang kayo tapos or raise your hand lang. Pwede kayong mag-raise ng hand. Kung may question. Walang question. Ayan. Or may kahit hindi dun sa tungkol doon sa ano ko, baka meron kayong challenges or problem ngayon. Ayun, si Miss Angel. Ayan, sige Miss Angel, okay lang. Ayan. Good evening po. Evening. Oo. Tanong ko po sana, if ever hindi makapasa sa ISO, anong mangyayari sa company? Okay. Pag magpapa-certify. Tama ba? Pag magpapa-certify ito, no? Opo. Ayan. Ang mangyayari kasi diyan, pag magpapa-certify kasi tayo, may bayad kasi yan. So, ang mangyayari is, depende sa sa findings. Pag major yung findings, medyo kailangan mo na siyang aksyonan. Tsaka syempre, bago ka magpa-certify, kailangan halos kumpleto mo na lahat ng requirements. Yung mga clause, yung i-explain ko every Friday, yun yung mga requirements. Yung kanina, yung binigay ko kaninang, yung pinost ko na vision, mission, part yun ng requirements. Pero sa intro pa lang yun. Ibig sabihin, yun yung pinaka-basic pa lang na requirement. Pero ibig sabihin, kung 30 yung episode ko, meron tayong 30 na maraming requirements. Yun. So, depende kung isa or dalawa lang yan na findings, yung kulang dun sa requirements. Example, yung binigay kong list kanina, ilan yun? 6. So, example, kung dun sa 6 na requirements, isa yung i-correct mo lang yon. Pero kung sa 6, wala ka nung 6 na yon, sigurado ko bagsak ka. Yun yung isang example. Which is, ang mangyayari lang naman doon, bagsak ka, gumastos ka. Na yung binayad mo, parang lumipad lang na kumbaga parang pag nag-apply ka ng visa, di ba? Mga ganon.
So pwede naman mag-apply ka uli pero magbabayad ka uli. Ayan. Kaya ang recommendation ko sa umpisa, wag muna kayong magpa-certify, i-implement nyo lang. Kumbaga ano niyo muna, namnamin nyo muna yung sistema. Ibig sabihin, sanayin nyo muna. Ayan. Not unless ni-require kayo ni customer. Ayan, yan yung isang exemption. Ibig sabihin, meron kayong customer, meron kayong isang malaking-malaking account na bawa kasi yung certification like sa amin nagre-range sa 200 to 300,000 yung certificate. 'Di ba? So mga ganun. Depende sa manpower to depende sa manpower. Tsaka depende sa kung sinong nagsa-certify. So ibig sabihin ano mo tawag dito? Yung yung amount na yon, example, may client ka, makukuha mo kikita ka ng 1,000,000. So ano ba naman yung 300,000? Kung nire-require ka ni customer ayan. So kailangan mo magpa-certify talaga. Kasi magbabayad ka ng 300 kunwari sa certification, meron ka naman 700 na makukuha. So yun ganun lang, exemption lang. Pero kung walang customer na nagre-require, ako, I suggest as kaibigan, kung nagbebenta ako, sasabihin ko magpa-certify kayo. Pero hindi ako nagbebenta. Hindi ako nagbebenta. Kaya ang gusto ko, i-implement nyo lang. I-implement nyo lang. 'Di ba? Kung nagbebenta ako, sasabihin ko, kung hindi ko kayo kaibigan, sasabihin ko magpa-certify kayo. Pero hindi. Kasi part as values ko, integrity, hindi. Yung mga iba, yun yung sinasabi, magpa-certify kayo, ganyan. Ako hindi. As in, implement nyo muna. Not unless nga, ni-require kayo ng customer. Or ni-require kayo ng government. Or may mga ganun Like sa government, alam ko merong mga projects na ganun na makakapag-bid ka or makakapag-transact ka sa government basta kailangan ISO certified ka. May ganun, may mga kilala akong ganun. Ako kasi hindi ako nakipag-transact sa government sa ngayon. Ayan. Ayan. So, ayun, nasagot Thank ko you ba? so much. Yes po. Ayan. Thank you. At least Thank you, may thank chance you. pa. Thank you. Papa-certify na yata agad. Hindi pa ready. Ayan, implement muna, implement. Ayan. Ayan, baka may question. Boss, Ayan, sige. Boss Mark. boss. Sige. Oh, boss, kasi ang pagkakaintindi ko, merong ISO International Standard, Yes. tapos merong national standard na kung saan nakapasa sa Philippines, standard ng Philippines, pero Oo. pag hindi mo pwedeng international, then substandard. Ngayon, actually nabanggit mo kanina, kung pareho lang yung Philippine National Standard, kinopya lang nila sa ISO. Mm-mm. Ano ba 'yon? Parang kapag Philippine National Standard ka, pag pumunta ka sa international, ano ba nila 'yon? Parang Hindi, ang hindi nagse-certify yung yung Philippine. Hindi nagse-certify. Kita. Paano ba? Wala. Tanggalin ko yung Paano ba to? Paano ba tanggalin tong background? Hindi ko alam ba't ako nagka-back. May background ba ako kanina pa? Hindi ko na. wala boss. Ayan. So yan, so Philippine standard. Ito, product lang ni DTI. Pero yung Philippine standard mismo, ito rin yung international standard. Kumbaga para masabi lang na merong standard si Philippine, kinopya niya yung lahat. As in every per word. Kopya, pati page. So, ganon. Parang sila yung naatasan na si Philippine, si DTI, siya yung naatasan na mag-distribute nito. Siya yung distributor ng standard sa Philippines. Ayan. So, ganon siya. So, pag nagpapa-certify tayo, is hindi yung Philippine standard yung isi-certify sa atin, yung international standard pa rin. Ayan. So, ganon. Wala nagsi-certify ng Philippine standard. Ayan. So, ganon siya. Thank you, boss. Thank you, boss. Ayan. Baka may mga question pa yung iba. We have time pa. Or baka may problem tapos magbigay ako ng example na parang solution na based dun sa standard. Pwedeng ganon. Pwede akong may problem kayo na experience ngayon sa business or sa department nyo. Ayan. Si Rialin, no? Ayan. Yung kanina, naabutan mo ba, Miss Rialin, yung example ko about sa sari-sari store? Ay, nakamute.
Lubat po yata ako nun. Lobat, ayun. So, kanina kasi nagbigay ako ng example na sari-sari store kung paano mag-process. Question lang, na-curious lang ako. Pag may bumibili, ano nauuna? Kinukuha mo yung bayad o yung product mo na binibigay mo? Bayad mo na po. Bayad muna. Palagi yon. Yes. Yes po. Palagi. Okay. So, alam din yun nung nabawa, wala ka dyan, may ibang nagbantay. Alam nila yon na Yes po. gano'n. Yun. Walang ibang nangyari na parang instance na hindi alam kung nakapagbayad ba or naibigay yung sukle. May wala bang May time, ganun? may time din siya na ganun. May Ayun. 'Di ba? Meron time na ganun. So yun, sa ISO, kung i-ISO natin yung simpleng tindahan na, kasi siyempre sasabihin ng iba, maliit lang naman yung tindahan ko, hindi naman pwede yan. So ganito yan. Kung ilalagay natin ng sistema yan, malinaw, nakalagay, may pa-skill, may flowchart, para ibig sabihin, kahit may ibang tumao dyan, i-orient mo na, ito yung ano dyan, step 1, step 2. Kunin mo muna yung bayad bago mo ibigay yung product. Tapos, pagkabigay ng product, ano sunod? Yung sukli ba? Pagkabayad ba? Bayad, sukli. Tama ba? Tapos product. Anong Yes. step? Bayad, tapos product, then sukli. Ayun. So, yun yung step. Okay. So, yun. So, dapat nakadocument siya and dapat inorient yung taong ibang nagbabantay. So, ganun yung example sa ISO. I-orient, tapos pipirmahan niya na na-orient siya. Kung sa tindahan level, yung gagawin natin. So, from that, na-systemize na natin yung process na yon, 'di ba? Tapos bukod pa yung inventory, iba pa yon, 'di ba? Tsaka yung pagbili ng product or yung pag-receive ng product, minsan may mga pumupunta diyan sa tindahan, nakikita ko yung mga nagdi-deliver. So, yon, yung pag-receive doon, may process din, 'di ba? So, ganun yung yung kung kailan i-deposit deposit sa bangko yung mga pinagbila, yung mga kinita, 'di ba? Or example, pwede ring common mistake ng mga tindahan is kuha lang ng kuha yung mga kamag-anak sa tindahan. Ayun. So yun yung kailangan lagyan ng control. Ayan. So yun lang, yun yung pwede mong simpleng sistema. Pero marireduce niya yung error na yun, yung naibigay ko na ba yung sukli? Parang sabi mo, hindi, malabo yun na hindi ko naibigay kasi ito yung process ko. 'Di ba? Or bawa kung lalagyan mo ng controls, example, may nagsasabi na hindi mo nabigyan ng sukli, ang pwede mong control, CCTV. 'Di ba? Isang part ng control yon, CCTV. 'Di ba? Ayan. So, yung mga example. Teka lang. Ayan. May idea ka, boss. Magpa-certify. Assessment. Una, magkano investment? May ano pala. May talong pala si Boss Mark. Nandiyan pa ba si Boss Mark? Na lumabas na. Ayan. Pero yung may question si Boss Mark, naka-record naman to, is, yun nga, kung magkano yung pa-certify, depende sa manpower, depende sa laki ng business, kung magkano yung magpa-certify. Tapos, bukod pa yung, syempre kung para sure na papasa tayo, mas maganda na-check muna ng mga expert. May nag-check muna na iba. Yun. Kahit ako nung nagpa-certify ako nung unang-una na wala akong consultant kinabahan din ako syempre na kung papasa ba kami. Kasi sabi ko, huwag na tayo muna kumuha ng consultant. I-try ko muna na ako lang, walang consultant. Yun, pumasa naman ang una. Tapos ngayon, pangalawa, last week. Ayan. Pero may mga findings pa rin pero mga minor lang. Ayan. Meron pa, may question pa habang may pa tayo, 3 minutes. Wala na? Or Ayan, sir, paano ko malalaman ang pinaka-mission vision ng company ko and saan po dapat tayo mag-base? Ayun, anong company yan? Anong business? Teo. Printing. So, ganito. Imagine mo, may printing ka. Example kung ako may printing, ganito ako mag-vision. Kung ako lang may printing. Ang vision ko for printing is maging number 1 printing sa Muntinlupa. Yun yung unang vision ko, kunwari. Kasi sa Muntinlupa ako. Pwedeng yun. Maging number 1 printing or pangit man pakinggan.
pataubin lahat ng other printing shop sa ano, ng printing sa buong lugar ko. Parang ganon. Yun yung pwede kong vision. Or pwede pinakamalaking printing sa area ko. 'Di ba? So yun yung pwedeng vision. Or pinakamagaling, pinakamagandang printing. Yan. So yun yung mga ano, pwede mong i-vision. Hello, Yan. sir. Good evening po. Good evening. Sige. Hindi, actually, meron na akong mission vision sa ko pa lang. Pinaka ano pa lang. Pero ang akin kasi, ang tingin ko lang sa akin na para sa mission ko, Mm. mission nga ba? Vision? Vision. Vision yung gusto mong puntahan. Gusto mong future ng company mo. Yung itsura niya, yung Parang maging. ano, parang isa sa pinakamalaking one of the largest of a company na different variety. One of the most nagsusupply ng printing na different variety. Parang ganon. One of the Printing largest. machines. Hindi, I mean, mga services. Different variety. Kasi marami kasing klase ang services ng printing. So, hindi lahat ng mga printing services kasi sa atin ay kaya mag-provide or inaano nila. Parang, tawag dito, sineserve. Oo. Gusto mo Parang lahat sa akin. serve. Pero hindi, parang ganon. Okay, parang SM. Yan. Parang Diba? parang ganun yung gusto kong yan. Kasi para sa akin kasi wala pa ako nakikitang ganon. Although Pwede meron, na pero yung vision. Pwede na yung parang vision na yun. Di ba parang gusto mo, lahat ng printing meron ka. So, yun yung vision. Then the mission, paano mo magagawang ganun? Paano mo magagawa yun? Yun yung mission. Di ba? Ano yung kailangan mong gawin para magawa yung vision na yun? Yun lang. Kasi actually sakto nga itong may program mo kasi ngayon pa lang ako nagsisimulang ayusin yung sistema ng negosyo ko. Kaya saktong magsisimula ka magturo about sa system ng company po. Naman po, Ron, maraming salamat po. Okay. Yan. Tsaka yung organization chart, di ba? Yung kanina pinakita ko. Yun nga rin, nakaplano na nga rin sa akin. Ginagawa ko na rin yung mga organization chart tsaka yung mga ginagawa ng bawat position ng company. Though alam ko kasi lahat ang ginagawa dito sa sa industriya na ginagalawan ko. So ginagawa ko siya ng plan. Bawat if ever nga, tama nga, sakto nga lang yung sinabi mo kanina na para kapag nag-hire ka ng tao, alam mo na kung i-instruct mo sa kanila. Kasi malinaw na yung job description eh. Yeah. So, Sir Ron, maraming salamat po. Good evening. Good evening. Ever gustong mag-franchise ng business o pwedeng ask if teka lang. If ever po gustong mag-franchise ng business, pwede ask if ISO certified. Ikaw yung magpa-franchise or ikaw magpapa-franchise? Ako po sir, kunwari tayo ay, diba sa Walter Mart nung nag-kiosk kami doon. Ang dami nilang program doon na kung gusto mo magpa-franchise na kunwari potato corner. Ipapa-franchise mo yung sa'yo? Papa-franchise yung mga iba-ibang negosyo doon. Tuli, ito, bigyan ko kayo ng trivia. Yung kilala niyo teka lang, naka-record pala tayo, no? Ayan, yung isang franchise, nag-aasikaso ng mga franchise, basta sila yung nagpa-process ng, pag gusto mo magpa-franchise, 80% doon galing sa international standard. Yun. So, yun. Ibig sabihin, 80% kinopya nila or inadapt nila from international standard. Hindi, yun yung nila. So, ibig sabihin, kung magpapa-franchise ka, basta kung ini-implement mo tong system, may 20% na lang yung marketing. Yung marketing ang wala dun dun sa international standard. Yung marketing na part, which is sila yung gumawa nun. Diba? So, yun. Meron ka ng 80%. Ibig sabihin, marketing na lang yung aaralin mo kung magpapa-franchise ka. Ayan. Pag in-implement mo tong yung ISO 9001. Kasi nakipag-meeting ako sa kanila pinakita sa akin yung mga gagawin nila. Sabi ko, teka lang, parang wala na silang gagawin. Kasi nag-ako ng nag-meeting ako sa kanila, meron akong pizza dati. Ipapa-franchise ko dapat. Ayan. Hindi lang natuloy.
May fit sa ano ko, business. Ngayon, alam nung iba yan dito. Pero ano na ako, nag-out na ako doon. Ayan. Boss tip. Ayan. Para sa mga salesperson, makakuha ng new customer retention. Ayan, Boss Abner. Ayan, maganda yung question mo. So, paano sa ISO yan? Paano makakuha ng bagong customer? So, sa ISO, gagawa ka ng process. Ano ba yung step 1 para makakuha ng customer? 'Di ba? So, ano mo siya, i-systemize mo. Example, syempre kukuha ka muna ng anong market, 'di ba? Yung parang yun yung step 1. Example lang to for sales process Alamin mo muna yung market ng product mo, 'di ba? Hindi sa product, yung market muna. Sa product, ano ngayon yung market? Sa market mo, ano ngayon yung product mo na i-offer doon? So yun yung step 2, 'di ba? So parang kausapin ko kita kunwari, aralin ko ano bang bago kita kausapin, dapat alam ko na kung ano yung mga ginagamit mo na produkto ko, 'di ba? So yun yung step 2. Then the step 3, kailangan kong sa amin ganito, rapport. Kailangan alamin ko muna lahat ng tungkol sa iyo, sa client. Ibig sabihin meron kang avatar, meron kang meron kang profile ng mga customers mo na existing. So from that, madali mo nang malaman or ma-sales ba, ma-offer yung, kasi alam mo na yung ginagamit nila, ano yung kailangan nila. Hindi difference pagka nag-offer tayo ng product tapos hindi naman nila kailangan, 'di ba? Example, kay Realin, alam naman mag-offer ako diyan ng vacuum machine. 'Di ba? Alam ko hindi mo kailangan 'yon, 'di ba, Realin? 'Di ba? So yun parang ganoon. Kailangan malaman muna natin ano ba yung customer needs. So kung 'yun, i-systemize mo lang 'yon. Pati yung script na sasabihin mo bago mo kausapin yung tao, may script. Dapat may list ka ng script para sa call center. Meron kang script. Ano mo 'yun? Isa sa puso mo 'yun. Kahit hindi mo memorize, basta sa puso mo, may mga step. So 'yun, from that makakakuha ka na ng customer. Mas mataas yung success rate mo, yung conversion mo ng customer. So, yun. Yun yung Boss Abner, yun yung isang example para makakuha ng mga new customers. May sales process. I-search mo lang. Actually, dali na nga ngayon, may ChatGPT. I-search mo lang, can you give me a sales process for this kind of business? 'Di ba? For this industry. Yun, anong step, 'di ba? Or can you give me 5 step? Yan, niya, lalabas na 'yon. Ayan. So yun ay OT na pala. Ano na pala tayo? May question pa ba? Kung wala namang ano na tayo? OT na tayo ng konti. Ayan. Ayan. May question pa ba? Kung mayroong question, siguro pwede na lang kahit magkakakilala naman tayo or hindi ko kayo kilala, can you send na lang, PM na lang sa akin. Ayan. And hope nakatulong sa inyo. Ano pa lang to, introduction pa lang, as in lang, mga 0.05% pa lang to nung buong system. Pero ang goal ko dito is maging aware kayo na kahit small yung business, kahit medium, large, is pwedeng lagyan ng sistema. And pag nalagyan ng sistema, talagang mag-grow. Example, yung kay Realin, ang nakikita ko sa mga tindahan, ano ba yung vision ng tindahan? Ano ba yung parang yung future ng tindahan, 'di ba? Pwede kang maging grocery, maging malaking grocery. Pwede kang parang pure gold, 'di ba? Pwede kang maging supplier sa mga sari-sari store, 'di ba? So, yun yung mga pwedeng ang daming basta malinaw lang yung vision mo, tapos yung mission mo, kung paano mo marating yon is ginagawa mo. Ayun. So, and yun, it's a wrap. Sana nakatulong. And sa lahat ng industry, applicable to. Yan kay Bro Ben. Ayan. December 18, Bro Ben, pupunta ako sa school, yung kaibigan ko. Pagka gusto mong sumama, pakilala kita. Para meron kang, umaga may benchmark ka. Ayan. Kasi pares kayong school, pero iba naman, siya college eh. Ayan. Sabihan mo lang ako, December 18. Ayan, sa QC. QC. Ayan.
So, yun lang po. Again, thank you and sana nakatulong. Ayan. So, okay lang picture tayo bago, para documentation lang. Ayan. So, mga pwedeng mag-on ng camera, okay lang. Ayun. Thank you, thank you. Ayan. Okay, sige. Okay. Thank you, Boss Abner. Miss you. um, sige, 1, 2, 3. Okay. Thank you sa sa 12 na mga umattend. Actually, lumampas to dun sa expectation ko. Sa akin, 8 lang na attendees. Ano lang pala tayo, 11. Pero kanina 12 eh. Ayan. So, 8 lang masaya na ako. Ayan. Pero lumampas. Ayan. And again, sana nakatulong sa inyo. And happy Friday po. Ayan. Thank you, thank you. Bye-bye. Good evening, good evening. Thank you po, boss. Thank you. Nasaan ba yung stop?